Magandang umaga, Sis Abeta at saka Brother Brian at sa aking mga ka-Team Jesus. Ako ngayon ay magbibigay ng aking testimony na binabase ko sa Joshua 1 verse 9. Sabi dito, "Be strong and of good courage, be not afraid nor dismayed, for the Lord your God is with you, with thee, wheresoever thou goest." Okay. Ito ang napili ko na verse na aking bigyan ng testimony dahil ito ay talagang naaayon sa aking buhay. Sabi ko sa Panginoon na, Lord, parang hindi ko na kaya ang mga pangyayari sa aking buhay. Una, nung nagkaiwalay kami ng aking asawa, sa kunting dahilan lang, nang siya ay nagkasakit, hindi ko siya naasikaso kasi may mga anak pa ako na maliliit at nag-aaral din. Kasi palagi naman siya nagkasakit at matagal siyang recover ng kanyang sakit. Sabi niya sa akin, samahan ko daw siya doon sa ospital. Pero inaalala ko pa rin ang mga anak ko. Dahil maliliit pa sila, nag-aaral pa sila. Kung hindi naman ako magtatrabaho, wala naman kami pambili ng pagkain. Kaya minambuti kong diyan lang muna siya sa bahay at ako ay nagtatrabaho upang may mabili kami pagkain. Kasi nag-aaral pa yung mga anak ko, maliliit pa. Paano naman kung hindi ako magtatrabaho, wala naman silang magagamit. Pero hindi ko inakala na ang pangyayaring iyon ang naging sanhi ng kanyang pagkagalit sa akin, ng lubos, buong pusong pagkagalit sa akin. At gumawa siya ng mga bagay na hindi dapat yung gawin. Nagkaroon siya ng ibang babae sa pamagitan ng social media, sa Facebook. Sabi niya magkaibigan na daw sila. Pero sobra lang ginawa niya. Araw-gabi, nag-chat siya, nag-video call. Wala na siyang respeto sa akin. Kahit nandun ako sa bahay, wala na siyang pakialam. Masakit para sa akin ang mga pangyayari yun. Dahil hindi ko inakala na maunawaan niya, na hindi na maunawaan ang aking naging desisyon. Sabi ko, bakit hindi mo maunawaan? Para naman yun sa mga bata. Hindi niyo maunawaan. Sabi niya, hindi mo na ako inaalala. Palagi niyang ginagawa yun, nagchat-chat siya kahit nagkasakit na naman siya para hindi naman siya magkaroon ng galit sa akin. Pumunta ako sa doktor, kasama niya, nag-absent ako sa trabaho. Pina-check up ko siya. Pero napakasakit. Dahil kahit nandoon, nagpa-check up sa doktor. Parang wala naman ako doon. Kasi yung babae ang pinagbigyan niya ng oras, pinagbigyan niya ng pansin. Sabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Kaya nabuo sa isip ko. Pinuntahan ko yung kwarto ng mga anak ko, tinignan ko sila. Kasi nasa isip ko na, magpakamatay na lang ako. Kasi hindi ko na makaya. Ngunit ang piningan ko sila. Naawa naman ako sa kanila. Ano mangyayari sa kanila kung wala na ako? Wala nang pakialam ang ama nila. Trabaho lang ng trabaho. Magkasakit ang mga anak ko, hindi naman iniisip niya.
sabi ko sa Panginoon, Lord, kaya ko pa ba ito? Parang hindi ko na kaya. Salamat sa Panginoon. At hindi po niya ang aking puso. Binigyan ng liwanag ang aking isip. At sabi niya, magpakatatag ako. Dahil nandiyan siya, kasama ko siya palagi. Napakasakit. Parang hindi ko matanggap kasi loyal ako sa kanya. Wala naman akong ginagawa. Pagkatapos sa trabaho, uwi agad sa bahay. Pagka naman, sa linggo, punta sa simbahan, uwi agad sa bahay. Wala naman ako. Kahit yung mga kasamahan ko sa trabaho, nagsasabi na, Mrs. Sono, magpunta tayo doon sa para maaliw ko naman. Hindi ko sila sinasamahan. Kasi iniisip ko sila. Tapos itong ginawa niya sa akin. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon at pinatatag niya ako. At hanggang ngayon ay buhay pa ako, masaya. Salamat sa aking mga kapatid, pamangkin, mga kaibigan na nagbibigay sa akin ng inspirasyon. Lalo na ang Panginoong Jesus. Lagi niya sinasabi sa akin, magpakatatag ka dahil hindi ito ang huli ng iyong buhay, hindi ang katapusan ng iyong buhay. Meron ka pang pag-asa, lumigaya sa buhay mo. Yun ang palagi kong iniisip. At salamat sa Panginoong Jesus at nakamove on ako ngayon. 6 na taon na siyang nawala. At ngayon hindi ko na siya naisip. Wala na akong naramdaman sa kanya. Ngunit ang mga pangyayari ay nandyan pa rin. Pinagdasal ko sa Panginoon na malimutan ko na ang lahat para hindi ako masaktan. Napakabuti mo, Panginoon, sa aking buhay dahil hindi mo ako pinabayaan. Palagi ka nandyan kung hingi ako ng tulong. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. At hanggang ngayon ay nandito ako buhay kasama ko ang aking mga anak na masaya at may kapayapaan at kagalakan sa aking puso. At ito lang mga ka-Team Jesus ang masasabi ko sa aking testimony. Maraming salamat at magandang umaga ulit sa inyo.